Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Yan, so ngayon araw naman mga bro ay ito yung continuation natin. So dito naman tayo mga bro sa may magneto side. So ituturo ko sa inyo step by step kung paano naman ikabit or paano buuin yung makina dito sa may magneto side ng Suzuki Raider 150. So una sa lahat mga bro, syempre nagpapasalamat ako sa Diyos sa panibagong araw na pinagkalob sa atin para po makagawa ulit tayo ng mga panibagong kalaman, mga video patungkol dito sa ating mga motor. So ayan, so bago natin umpisahan, syempre kung mahilig po kayo sa mga ganitong video mga bro, baka naman. So, wag nyo mga bro kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag po meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So, tara mga bro! Again. Umpisan agad natin. So, dito mga bro sa may magneto side, unahin na natin to ba? Ito yung lagi nakakalimutan ng iba. Ito yung ating oil strainer mga bro. Yan, nandito yan sa may magneto side. Yung ibang yung iba naman na motor nandun sa may clutch side, gaya ng mga wave 100, ganoon. Okay? Dito, unahin natin mga bro yung ating chain guide. So, ang ating chain guide ay bago pa yan mga bro. So, wala pa itong 3 months kasabay ng clutch. So, unahin natin pala dito mga bro yung washer. Okay? Yung lock nito ay mayroong washer mga bro. So, unahin po natin ang pagkakabit nito. Dito po ay nakalagay. Ayan. Ayan, dyan nakalagay Okay? Tapos, sunod na natin yung ating guide. Ayan. Right. Ganun lang mga bro. Kailangan pasok siya. Tapos, higpitan natin ito mga bro ng Allen. So, kung meron kayong torque wrench, so ang higpit nito mga bro ay nasa 14 Newton meter 14. Okay, so ito tayo ng Allen. Problema yung mga Allen natin, lagi nawawala mga bro. Lagi wala yung mga Allen natin. Di ba? Ito. Yeah. Barilin na natin to mga bro. Yan. Okay? Ulitin ko sa Newton meter, ang tamang sukat nito ay nasa 14. Tapos magkabit tayo ng genuine na timing chain na Raider 150 mga bro. Right. Okay? Ito na mga bro yung ikabit natin. Yan. So, timing chain. Ipasok nyo lang dito. Yan. Sabay, ikakabit nyo dito sa gear na yan. Sasabit nyo yan dito sa gear na yan mga bro. Hindi pwedeng nakalaylay. Bagaman pwedeng ikabit to, halimbawa nahulog siya, pwede nyo pa rin siyang maikabit kapag hindi pa nakakasa yung ating block. Yan mga bro. So, itihaya nga na natin. Nahirapan ako Yan. Yan. Ganun natin mga bro. O, di ba? Mas maganda. Hindi nyo nga lang kita. Ayan. Uy, sobra. Dahil busog na busog ako Bah, ayaw pumasok. So, mga bro mahirap kasi ang posisyon ko mga bro Yun, ayaw na. Wait lang mga bro. Nagkagulo-gulo na tuloy. Madali lang ito ipasok mga bro. Yan. Diba? So, pasok na. Yung isang guide, mamaya na natin yan kapag nakakamit na yung block. So, isunod natin dito mga bro, yung ating magneto, tsaka yung ating starter gear sa likod. So, kunin ko lang mga bro kasi nandun pala sa kabila. Yan mga bro, so balik tayo. Bali, ito yung ating clutch gear. Or yung ating starter gear mga bro. Yan, ito na yung tinatamaan ng galing ng starter kaya umiikot yung ating magneto at sumasabay yung ating crankshaft. So, pwede natin siyang pagsabay kasi ito kasi sa ibang motor kasi mga bro, 'di ba? Nandito yung kunya.
hindi nyo basta-basta maipapasok ito sa iba na hindi nyo tinatanggal yung kunya. Dito sa Raider mga bro, iba pwede natin tong ipasok na hindi kinakalas yung kunya. Kaya pwedeng mauna to, pwedeng sabay naman sila, pwedeng sabay ng magneto. So patunayan ko sa inyo mga bro. So unahin natin, lagay natin. Ayan di ba? Pasok. Ayan pasok sa banga mga bro. Di ba? Pasok na pasok yan. Di ba? Ganong kalupit mga bro. Pasok siya. Diba? Yan. Diba? Tapos, yung ating magneto. So, yung hiwa na yan, yung groove na yan, kailangan nakatapat doon sa kunya. Kasi kapag hindi, kahit buong magdamag kayong magpapapasok nyan, hindi nyo kayang pasukin. Maliban na lang pokpokin nyo, di masisira naman to. Pinakasigunyal na ito mga bro. Kaya kailangan, yung guhit na yan, or yung parang hiwa na yan, dun talaga nakatapat yan. Yan, parang ganito mga bro. Diba? Pasok agad. Ganun mga bro kadali. Pagkakasa. Basic na basic lang mga bro. So ito, gagamitan natin ito mga bro, kung sa... Ito mga bro, pasensya na kayo kasi wala tayong torque range, kaya hindi natin maano yung torque value. Pero sasabihin ko sa inyo, ang sukat nito, kung torque range ang gagamitin nyo, ay nasa 80 Newton meter. 80. Okay? So, impakin na lang natin mga bro. Lagyan natin ng 17. Yan. Tapos, kuha tayo ng 17 na bala. Banata natin yan mga bro. Yan. Ito ba? 14. Ay, siya. Yun ang yata yung 17 Yan o, bro. Yan. Okay? Tapos mga bro, pagkatapos nyong mahigpitan ito mga bro, yung 17mm na yan, ito naman isusunod natin dyan. Yan, ito mga bro, maikli lang yung video natin kasi kunti lang ang pyesa dito. Okay, itong malalaking gear dito sa likod ng sa likod ng magneto natin, yung gear na, ayan, kita nyo yung gear na yan dun. Kasi pagka ganito, ang kabit nyo, hindi nyo may papasok yan kasi maliliit yung gear dito. Ang kapartner nun, ang kaasawa nun ay ito, yung gear na yan, kaya nagganon ang pwesto nya. Papasok nyo lang yan, sabay ilalagay yung pin. Yan. Di ba? Tapos, huwag nyo kakalimutan, mayroon siyang bushing. Yan. Okay? So, pagkatapos nyan mga bro, tapos na. Pwede na natin yan takpan. Okay? Tatakpan na natin yan mga bro. Ito yung ating naka full wave na rin yan mga bro. Naka full wave na po yan. Yan. Tapos, yung ating gasket, huwag na huwag nyo kakalimutan mga bro. Yan. Diba? Basic lang mga bro, basic. Madali lang mga bro, madali lang, di ba? Hindi siya ganun kahirap. Kaya dun sa mga magdi-DIY, magpapalit ng lining, kayang-kaya niyo yan mga bro. Pero pagka hindi kayo sigurado, huwag niyong pilitin kasi baka lalong masira. Ay lang pumasok ng dawil. Ay. Ulitin natin Lagay natin dito yung dowel. Pagbalik na rin natin. Yan. Lagay natin yung dowel sa baba. Tapos, ito. Gasket. Yan. Diba? Tapos, saka natin to kabit. Oy, pasok. Alright. So, ganun lang. Padali lang. Tapos, kakabit natin yung mga tornilyo. Yan. Yan. Tapos,
Ito yan mga bro. Right. Tapos merong isang mahaba. Ito yan. Di ba? Basic lang mga bro, basic. Tapos yung paghihigpit nito, 10 Newton meter. Alright. Napakadali lang. Tapos, double check natin mga bro. Kasi hindi, yung impact natin mga bro, mahina lang po yan. Ayan o, di ba? Nahigpitan pa natin o. O. Mahina lang yun. O. O. Yan. Yan. Yun. Di ba? So, ganun lang mga bro kadali yung pagbubuo dito sa ating sa may magneto side. Ngayon, meron ditong spring mga bro. Yung ating switch contact, tapos yung spring, dito nakalagay yan. Yung sensor natin para sa neutral, tsaka sa kwarta. 'Di ba? Sa top, yung kwarta, tsaka fourth gear, tapos yung neutral, dito po yan. So, saka na natin ikakabit kasi wala pa tayong neutral sensor. So, nag-order pa lang tayo. So, saka yan mga bro, hanggang dito lang yung video natin at yan, so shoutout muna tayo sa ating mga malulupit na tropa mga bro sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. Yan, Mr. Promoter D, ingat bro dyan sa siyang siman si bro, kay Christopher Malto, kaibigan natin nasa Taiwan, SMS Wins Fork, Mariano Brothers Moto TV, Idol Moto Vlogs, Kaworkski, yan bro, shoutout kay Tong Beats TV, yan, tapos kay Willie Asas, lagi nakasuporta sa ating channel yan mga bro, Willie Asas. Tapos kay Ariel Ong, yan, shout out bro. So, maraming salamat sa inyong lahat mga bro, ano, sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa ating channel kahit bihira na tayo maka-upload. Kasi nga, nawalan tayo mga bro ng cellphone, nasira yung cellphone natin. Okay mga bro, so kay Josan Shea Baron, shout out bro. Kay Foreman 2015, shout out bro. Katropa Ono, yan, Kalatagan, taga Kalatagan dito si bro, Batangas. Kay Wilfredo Ronato, yan, shout out bro. Kay User, yan, shout out User. So yun mga bro, siguro hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi.